DOE was also present. And correct yun nga, there is only one office of DOE in the entire Mindanao. That is one in Davao. So, during the presentation, dili man to ang in charge, somebody lang sa technical. Puros man gihapon lamo-lamo, murag si Auntie Claire. So, when we ask, when there were questions propounded, number one, nga ang tanan delivery nga gi press release sa DOE were all deliveries in Luzon, katong sa Ilocos Norte, sa Batangas ug sa Bataan nga fuel. How about in Mindanao? Walay tubag. Gipangutana, pila ang capacity sa depots sa oil dinhi sa Mindanao? Di daw sila pwede mo istorya. Kasi wa daw sila data, di po daw sila mo istorya. So pila ang sulod sa depot sa Mindanao, di po sila pwede mo istorya kay base kuno magpanik. So in other words, why klaro gyud di ang national government, in other words. So the conclusion after that, after the meeting, murag nay gag order aron dili lang magpanik ang mga madlang people. So after that, an emergency task force meeting. The first task force meeting was also conducted. During the meeting, gikinahanglan nga, according to the governor, magkuha ta og data. So, i-secure gyud ang data. Like, for Bukidnon, 19 man day ka gas stations ang nag-close, and it's the PNP that's monitoring it weekly. So, mo provide ang PNP sa ato og data og pila ang open and close raman sab. Di sad sila kabalo og pilay sulod. Second, ang province of Bukidnon has only a capacity of 24,000 liters nga diesel ang atong storage dina sa Dipo. sa motor pool. Duha ka tangke at 12,000. So 24,000 liters lang. But only 12,000 ang reserve kaya ang 12,000 daw gagamiton. But the governor instructed nga halt lagi tanan projects. So tanan heavy equipments recalled para mo balik dinhi. So every 2 weeks daw pa-deliver man ta. So moto nga mag-meeting sa ang task force after the Holy Week kay ang assumption is mahutdan gyud og fuel. So when that will be is a guess na basig by the end of April kay og namang galing supply dito lang sa Luzon. Walay Mindanao kay og tanaw nimo wala may deliveries in Mindanao. Agreed nga dili i-cancel tanan ang contracts on dietary and dili sad iundang tanan ang activities nga face to face because unsaon man pag stimulate sa economy kung ang gobyerno wala na activity. Wala na mo order pagkaon, wala na mo sakay sakyanan. So right now, gipamonitor sa task force ang public utility nga mga fares. For Malaybalay City, nag-increase na ang motorela dinhi no to 13 pesos. But ang tanan daw according to LTO, wala man ang LTFRB, pero according to LTO, wala daw increase ang tanan PUB, public utility bus, ang mga multi-cab kay ang LTFRB gihold man sa president ang increase sa fares. So, walay increase sa fares. Ang Malaybalay, ang Valencia wala pa. Mula gito, how can we help the operations of the provincial government, particularly the hospitals, the PDRC, kung wala po tayo fuel. So, nag-inventory po sa tanan generators sa hospitals. Kay kung load shedding ta, niya dili ready atong mga generators, wa po fuel, so mamatay gyud kay nag-run out ang pasyente. Mayong ano namatay man na kay nag-run out manggod. Kay walay fuel ang atong mga power genset. So, isa na ka priority nga punduhan ang mga hospital og fuel. But again, nasa issue sa procurement. Ay lagay kaning procurement nato quarterly man daw. But then may basig na ray guidelines mo gawas sa kuan nga basig baka emergency kay di man prohibited ang government from stockpiling fuel kay for operations of the government, dili man bawal according to the DILG.